sa mga gawa ng mga apostol, noong mga araw na iyon ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Cirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Sion itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo isasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang araw sa inyong lahat. Halina't pagnilayan natin ang salita ng Diyos. Maraming nagtanong kay Jesus sa templo at nagsasabing, "How long can you keep us in suspense? Can you just tell us plainly if you are the Christ?" But how Jesus responded, "I already told you, but you do not believe." Jesus, yes, in many ways already taught them, expressed to them, relayed to them His true identity. But the problem is, their minds were closed. They hear,
But what they hear, it comes out on the next ear. They just hear, and it never entered their senses, never entered their heart. Or, it's because they don't want to believe. And if you don't want to believe, no matter how convincing your words are, they won't get it and they won't take it as it is. Kaya nga't anong sabi ni Jesus? Naipaliwanag ko na, sinabi ko na, naituro ko na, pero ito ang sinabi niya. Kaya hindi nyo kayang tanggapin sapagkat hindi kayo kapabilang sa aking mga tupa. Because you do not belong to my sheep. You do not belong to my fold. Because if you belong to Jesus' fold, my sheep hear my voice. What are the characteristics? Paano maging tupa ng ating Panginoon? Paano mapabilang sa flock ng ating Panginoon? Yeah. Hearing, knowing, following. First, my sheep hear my voice. Alam naman natin ang mga tupa, medyo blurred ang kanilang vision, hindi sila nakakakita, pero kilala nila kung sino ang kanilang pastol. Bakit? Sa boses. At paano nagkakaroon ng masasabing familiarization sa boses ng pastol? Sapagkat lagi nilang pinapakinggan ang boses ng kanilang pastol. At ang pastol, palaging kapiling nila. And that is what we call relationship. May ugnayan. Araw-araw naririnig. Araw-araw pinapakinggan. Kaya yung sinasabing, my sheep hear my voice. But we have to affirm, because the pastor is always present to the life of the sheep. That is why he daily hears the voice of the shepherd. Ikaw ba'y kapabilang sa pastol ng ating Panginoon? Kaya ngayon yung unang tanong nakikinig ka ba sa Kanya? Naglalaan ka ba ng oras upang pakinggan ang Kanyang salita? Pamilyar ba tayo sa boses ng ating Panginoon? Sapagkat kung may ugnayan, kung merong palaging inkwentro, palaging kadaupalad natin ang pastol, alam natin, kilala natin ang kanyang boses. At ang pastol, kilalang kilala rin ang boses natin. My sheep hear my voice. That is why he will say, I know them. Kilala ko sila. Sapagkat di lang boses, nakikita, may ugnayan, may encounter. And this is something beautiful because we can say, I belong to the flock of the Lord, but sorry, wala akong panahong magsimba. Sorry, wala akong panahong magdasal. Hindi. Kasi kung tunay tayong kapabilang, dapat I know them. And how do you know them? You frequently see them. There's communication. There's interaction. I know them. There's this frequency of meetings, frequency of encounter. When we hear, when we know, then the following will be easy. They follow me because they know me. They trust me. They know me, and what I teach them, it's the truth. They know and they will follow because they trust the one, the shepherd. Mahirap sumunod kapag wala kang pagtitiwala. At paano ba nabubuo ang tiwala? Relationship. Pag may ugnayan. Kaya nga, paano natin palalalimin ang ating ugnayan sa ating Panginoon? Simulan natin sa araw-araw na pakikinig. Simulan natin sa araw-araw na pakikiharap sa Kanya. At kapag nagkaroon na ng ugnayan, susunod tayo
sapagkat may tiwala tayo sa nagpapasunod. Itong mga nagtatanong kay Jesus, wala silang relasyon, wala silang ugnayan, hindi sila nakikinig, hindi sila nakikipagrelasyon sa Panginoon. Kaya't anong makukuha nila? Wala. Hindi sila susunod. Bakit? Hindi nila kilala. Kaya nga't laging question, kaya nga't laging nagtatanong, sino ka ba? Ano bang pruweba mo? Ano bang maibibigay mo? Sabihin mo na lang kaya. Kahit ano pang sabihin ni Jesus, kung buo na sa utak nila, kung ano ang nahulma nila, kung sino si Jesus, yun na yun, mahirap pasukin. Tingnan mo si Maria. Anong sabi niya? Do what He tells you. Sundin mo kung anong sabihin niya. Kaya nung sinabing, lagyan nyo ng tubig ang mga banga, anong sabi ni Maria? Lagyan nyo. Sabi niya lagyan nyo. Bakit? Bilib ako sa kanyang salita. Bilib ako sa aking anak. Bilib lang ba? Hindi. Tiwala. Tiwala ako sa kanya. Bakit? Sapagkat may ugnayan, may relasyon, kilala ni Maria si Jesus. Kaya pag sinabi niya, gawin mo ganon. Mga kapatid, halina't lumapit sa ating Panginoon at tunay na ituring natin ang ating mga sarili bilang napapaloob sa kanyang pastulan. We are the Lord's flock. And if we claim that we are the Lord's flock, then we will listen to Him. We will come to know Him more. And ultimately, we will follow the Lord. And we learn to submit ourselves, surrender ourselves, because we have built our trust and hope in our good shepherd, Jesus Christ. Amen.